Isang nakakasilaw na puting ilaw, iyon ang unang naramdaman ni Aya. Isang bilog na apoy na tumututok sa kanya, nagpapainit sa kanyang pisngi, at nagpapakislap sa butil-butil na pawis na gumugulong sa kanyang noo. Sa likod ng ilaw, isang malawak na kadiliman, isang dagat ng mga mukhang hindi niya maaninag, mga matang nakatitig naghihintay. Ang katahimikan ay mabigat, parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buong teatro. Naririnig niya ang kabog ng sarili niyang dibdib, isang rumaragasang tambol na tila gustong kumawala. Mahigpit ang kapit niya sa luma at gasgas niyang gitara. Ang pamilyar na kakahuyan nito na may mga ukit at marka ng bawat gabi na natulog siya sa kalye, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Idinikit niya ang kanyang pisngi sa katawan nito na para bang bumubulong sa isang matalik na kaibigan. Ngayon nakasama, anya sa halos pabulong na tinig, isang pangakong para lamang sa kanila. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa pagpikit na yon, ang nakakasilaw na ilaw ng entablado ay napalitan ng pamilyar na sikat ng araw sa Maynila. Ang katahimikan ay biglang binasag ng ingay na kanyang kinalakhan. Ang hangin sa Quiapo ay may sariling buhay. Siksik ito sa amoy ng natutunaw na kandila mula sa simbahan, sa matamis na halimuyak ng sampagwitang tinda ni Nico at sa umuusok na anghang ng inihaw na isaw sa mga bangketa. Ang tunog ay isang walang tigil na simponya, ang hagulhol ng mga busina ng diip, ang sigaw ng mga tindera ng pampaswerte, ang kalansing ng mga barya sa mga tasang lata, at ang mahinang dasal na nagmumula sa mga debotong nakaluhod sa labas ng simbahan. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa isang pirasong karton na nagsisilbing kanyang maliit na entablado, nakaupo si Aya. 14 na taong gulang, payat ang katawan at mas maitim ang balat dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na talas at lalim na hindi mo aakalain sa isang batang kalye. Ang kanyang damit ay kupas at may ilang sulsi ngunit malinis. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang kwintas na may palawit na kalahating buwan gawa sa makintab na kabibe. Ito lang ang bagay na hindi niya hinuhubad kailanman. Nagsimula siyang tumugtog. Ang mga daliri niya, kahit may kalyo, ay magaan na dumadantay sa mga kinakalawang na kwerdas. At nang siya'y kumanta, isang himala ang nangyari. Ang kanyang boses ay parang isang sinulid na ginto na humahabi sa magulong tanawin. Malinis dalisay at puno ng isang kalungkutan na tila mas matanda pa sa kanya. Biglang humina ang ingay sa paligid niya. Ang mga taong nagmamadali ay bahagyang bumagal sa paglakad. Ang matandang nagtitinda ng kandila ay napangiti. Ang kanyang musika ay lumikha ng isang maliit at sagradong espasyo sa gitna ng Quiapo. Aya, galing mo talaga. Sigaw ng isang pamilyar na boses. Naputol ang kanyang kanta. Si Nico, isang batang lalaki na halos kasing edad niya, ay tumatakbo. Palapit bit-bit ang kanyang tray ng mga sampagita. Ang buhok niya ay magulo at ang ngiti niya ay kasing lawak ng abot tanaw. "O, ikaw pala," nakangiting sabi ni Aya. "Nakaistorbo ka sa concert ko." "Concert mo?" Mukha mo't biro ni Nico. Sabay upo sa tabi niya. Inabutan niya si Aya ng isang pirasong turon. "O, benta ko yan kanina. Hati tayo." Kinuha ni Aya ang turon at hinati ito ng pantay. Ito ang kanilang ritual. Kung ano ang meron ng isa, meron din ang isa. Si Nico, ang kanyang kapatid sa kalye, ang tanging taong nakakaintindi sa buhay na pareho nilang ginagalawan. "Ganda ng kanta mo kanina, ah," sabi ni Nico habang ngumunguya. "Yung malungkot na naman. Wala ka na bang ibang alam?" Nagkibit balikat si Aya. Yun lang ang laging lumalabas eh. Tumingin siya sa malayo sa tore ng simbahan. Parang pamilyar, pero hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Habang nagkukwentuhan sila, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bihira ang ganoong sasakyan sa masikip na kalye ng Quiapo.
Mula rito, bumaba ang isang mag-asawa. Ang lalaki si Ricardo, nasa mga 40 anyos, ay may suot na mamahaling polo shirt. May pagod sa kanyang mga mata, isang pagkainip na dulot ng maraming taon sa industriya ng musika. Ang babae naman si Carmen ay may eleganteng tindig, ngunit may bakas ng permanenteng lungkot sa kanyang mukha. Ricardo, Daliana natin, ayokong magtagal dito. Sabi ni Carmen, medyo naiirita sa init at ingay. Sandali lang, mahal. Sabi ng contact ko dito raw madalas may mga raw talent. Sagot ni Ricardo, ang mga mata ay abalang naghahanap. Bilang isang music producer na nawawalan na ng gana, desperado siyang makahanap ng isang bagong kwento, isang bagong tunog na muling magpapasiklab sa kanyang karera. At noon nila narinig yon, nagsimula muling tumugtog si Aya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang kinanta. Isang oyayi. Isang simple at malamyos na himig na halos isang bulong lang. Isang kantang kinakanta niya tuwing nilalamig siya sa gabi o tuwing natatakot siya. Para kay Ricardo, isa lang itong magandang melodiya. May potensyal. Pero para kay Carmen, ang tunog na yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Natigilan siya. Napahinto sa gitna ng kalsada. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging ang boses ng batang yon ang naririnig niya. Ang himig, ang mga salita. Ricardo, anas niya, ang boses ay nanginginig. Dinala niya ang kamay sa kanyang dibdib. Yung kanta. Tumingin si Ricardo sa kanya, nagtataka. Anong meron sa kanta? Pero hindi na nakasagot si Carmen. Ang mga mata niya'y nakapako kay Aya. Ang bawat nota ay parang isang kutsilyong humihiwa sa mga lumang alaala, binubuksan ng isang sugat na akala niya'y naghilom na. Paano nalaman ng batang ito ang kantang iyon? Ang kantang siya lang ang umaawit. Para sa anak niyang matagal nang nawawala. Nang matapos ang kanta si Ricardo, ang unang kumilos, nakita niya ang reaksyon ng asawa niya at higit sa lahat, nakita niya ang potensyal sa komersyo. Isang batang kalye na may ginintuang boses, ito na ang kwentong hinahanap niya. Nilapitan niya si Aya na medyo nagulat sa isang lalaking mukhang mayaman na nakatayo sa harap niya. Agad niyang niyakap ang kanyang gitara, handang protektahan ito. Magandang hapon, Ineng. Sabi ni Ricardo, sinubukang ngumiti ng palakaibigan. Ako si Ricardo, isang music producer. Narinig namin ang pagkanta mo. Magaling ka. Pinaningkitan siya ng mata ni Aya. Sanay na siya sa mga taong may iba't ibang motibo. Salamat po, maikli niyang sagot, ang boses ay puno ng pag-iingat. Si Carmen na nakabawi na mula sa pagkabigla ay lumapit din. Ang mga mata niya'y malumanay at puno ng emosyon. Saan mo natutunan ang kantang yon? Tanong niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Nagkibit balikat lang si Aya. Hindi ko po alam. Nasa isip ko na lang po siya mula pa dati. Hindi na nagtanong pa si Carmen. Tila natatakot sa kung ano pa ang maaari niyang marinig. Dumukot si Ricardo sa kanyang wallet at kumuha ng isang business card. Makintab ito, may gintong letra. May contest kami. Tinig ng pangarap. Isang singing competition para sa mga bata. Sa tingin ko may laban ka. Iniabot niya ang card. Nag-atubili si Aya. Tiningnan niya ang card, pagkatapos ay ang lalaki. Isang laro, isang biro. Marami ng ganyan na dumaan sa buhay niya. Mga pangakong napapako, mga pag-asang nauuwi sa wala. Ayoko po'n, mabilis niyang sabi. Okay na po ako dito. Pag-isipan mo, giit ni Ricardo. Ito na ang pagkakataon mong makaalis sa lugar na to. Ipinatong niya ang card sa lumang case ng gitara ni Aya. Kung magbago ang isip mo, pumunta ka lang sa address na yan. Tumalikod na ang mag-asawa at bumalik sa kanilang kotse. Naiwan si Aya at Nico, nakatingin sa kumikinang na piraso ng papel. Ano yon? Tanong ni Nico. Dinampot ni Aya ang card. Mabigat ito. Amoy mamahalin. Ewan, sagot niya. Kalokohan siguro. Pero habang tinititigan niya ang mga salitang tinig ng pangarap, isang kislap ng pag-asa,
gaano man kaliit ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung totoo? Paano kung ito na nga? Nakatayo siya roon sa gitna ng nag-uumpugang balikat ng mga taga-Quiapo. Hawak ang isang maliit na parihabang papel na maaring susi sa isang bagong mundo o isa na namang pinto patungo sa kabiguan. Sa likod niya patuloy ang ingay ng lungsod. Sa harap niya isang malaking tandang pananong. At sa kanyang dibdib, ang kantang hindi niya alam kung saan nagmula ay muling umaalingaw-ngaw. Kinagabihan ng karaniwang ingay ng Quiapo ay napalitan ng isang mahinang ugong. Ang ilaw mula sa mga poste at dumaraang sasakyan ay lumilikha ng gumagalaw na mga anino sa pader kung saan sumisiksik sina Aya at Nico para matulog. Mahigpit ang hawak ni Aya sa business card, ang mga gilid nito'y bahagya ng nayuyupi sa kanyang palad. "Ano sa tingin mo, Nico?" Tanong ni Aya, ang boses ay halos isang bulong. "Baka pinaglalaruan lang nila ako." Inagaw ni Nico ang card at itinaas ito sa liwanag ng buwan. Sinubukan niyang basahin ang maliliit na letra. Tinig ng pangarap. Dahan-dahan niyang binaybay. Wow! Ang ganda pakinggan. Ibinalik niya ang tingin kay Aya, ang mga matay nagniningning sa sigasig. "Aya, ano ka ba? Baka ito na yon. Baka ito na ang sagot sa lahat ng dasal natin." "Dasal mo?" Pagtatama ni Aya. "Matagal na akong tumigil dyan." Kahit na, giit ni Nico, umupo siya ng tuwid. "Ito na ang pagkakataon mo. Aya, ang ganda-ganda ng boses mo. Sayang naman, kung dito ka lang sa Quiapo, kakanta habang buhay. Isipin mo, baka maging sikat ka. Baka mabili mo na lahat ng turon na gusto mo." Napangiti si Aya sa biro ng kaibigan, pero sa likod ng ngiti, naroon pa rin ang takot. Ang kalye ang nagturo sa kanya na maging mapaghinala na ang mga bagay na masyadong maganda para maging totoo ay kadalasan hindi nga totoo. "Paano kung pagtawanan lang nila ako?" tanong niya. "Tingnan mo nga ako, Nico. Tingnan mo ang suot ko, ang itsura ko. Hindi ako bagay sa lugar na ganyan." Tinitigan siya ni Nico ng seryoso, isang bihirang ekspresyon sa masayahin niyang mukha. "Hindi ang damit mo ang kakanta, Aya. Yung boses mo, yung puso mo," sabi niya. Hinawakan niya ang balikat ng kaibigan. "Huwag mong sayangin to. Kung hindi para sa'yo, gawin mo para sa'kin. Gusto kitang makitang kumakanta sa TV habang kumakain ako ng popcorn." Ang mga salita ni Nico, simple pero sincero, ay tumagos sa pader na binuo ni Aya sa paligid ng kanyang puso. Para sa kanya. Para sa kanila. Marahil sulit subukan. Tumango siya, isang maliit at halos hindi mahalatang paggalaw. "Sige, susubukan ko." Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Nico. "Ayan, yan ang Aya na kilala ko." Kinabukasan, maagang nagising si Aya. Ang araw ay hindi pa sumisikat ng lubusan, ngunit ang Maynila ay nagsisimula ng gumalaw. Hinugasan niya ang kanyang mukha sa isang pampublikong gripo at sinuklay ang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Isinuot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang kupas na t-shirt at maong na may ilang tagpi. Isinukbit niya ang kanyang gitara sa likod at huminga ng malalim. Bonifacio, Global City. Bulong niya sa sarili, binabasa ang address sa card, isang pangalan na parang galing sa ibang planeta. Ang paglalakbay mula Quiapo hanggang BGC ay isang pagtawid sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sumakay siya sa isang punong-puno na jeep kung saan ang mga pasahero ay siksikan at ang hangin ay maalinsangan. Pagkatapos, sumakay siya sa bus kung saan malamig ang aircon at tahimik ang mga tao. Karamihan ay nakatutok sa kani-kanilang cellphone. Bawat kilometro palayo sa Quiapo ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan. Nang sa wakas ay bumaba siya sa BGC, halos mapanganga siya. Ang mga gusali ay matatayog na salamin at bakal kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga kalsada ay malalapad at malinis. Ang mga taong naglalakad ay nakabihis ng magara, nagsasalita ng Ingles at may hawak na mga tasa ng kape
na mas mahal pa sa kinikita niya sa isang linggo. Naramdaman niya ang tingin ng mga tao. Mga tinging mapanuri mapanghusga. Bigla siyang nahiya sa kanyang suot, sa alikabok, sa kanyang mga paa, at sa gasgas niyang gitara. Humigpit ang kapit niya rito, ang tanging pamilyar na bagay sa dayuhang lugar na ito. Natagpuan niya ang address, isang napakalaking gusali, na salamin ang buong harapan. Sa tuktok nakaukit sa kumikinang na pilak ang mga salita, Douglas Media Empire. Ito na yon. Nanginginig ang mga tuhod niya habang papalapit siya sa umiikot na salaming pinto. Pero bago pa man niya ito, marating isang babaeng security guard na may matari na mukha ang humarang sa kanya. "Hoy bata, saan ka pupunta?" Matigas na tanong ng gwardiya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may pandidiri. "Bawal mamalimos dito. Umalis ka." "Hindi po ako mamamalimos." Mabilis na sagot ni Aya, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Inilabas niya ang business card. "Pinapunta po ako dito para po sa tinig ng pangarap." Kinuha ng gwardiya ang card, gamit lang ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang isang maruming basura. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Aya, isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Talaga ikaw? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Baka ninakaw mo lang to." Hindi po, giit ni Aya, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Ibinigay po yan sa akin ni Sir Ricardo. Wala akong pakialam kung sino ang nagbigay niyan." Sabi ng gwardiya, itinataas ang kanyang boses. "Ang alam ko lang, hindi ka pwedeng pumasok. Mga itsurang tulad mo, nagdudulot lang ng gulo. Alis." Itinulak ng gwardiya si Aya. Hindi ito malakas, pero dahil sa pagkabigla, nawalan siya ng balanse at natumba sa makintab na sahig ng lobby. Ang gitara niya ay kumalas sa kanyang likod at dumulas palayo, lumikha ng isang malungkot na tunog ng pagtama. Ang kahihiyan ay parang apoy na gumapang sa kanyang buong katawan. Gusto niyang maging invisible. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Habang pinipilit niyang tumayo, narinig niya ang isang kalmado ngunit makapangyarihang boses. Anong kaguluhan ito? Napalingon ang lahat. Nakatayo sa di kalayuan ang isang lalaki na nasa mga 50 anyos, matangkad at nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay medyo may puti na sa gilid at ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Ito si Douglas, ang may-ari ng buong imperyo ng media. Agad na tumuwid ng tayo ang security guard. "Sir Douglas, magandang umaga po, sir. Itong bata po kasi pilit na pumapasok. Nanggugulo po." Hindi pinansin ni Douglas ang gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Aya na ngayon ay dahan-dahang pinupulot ang kanyang gitara. Lumakad siya palapit, ang tunog ng kanyang sapatos nakatad ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Pinulot niya ang business card na nahulog malapit kay Aya. Tiningnan niya ito sandali. "So ikaw ang munting bituin mula sa Quiapo?" Tanong niya, isang maliit at halos hindi mahahalata na tila kalkuladong nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumangulang si Aya, hindi makapagsalita. Tumingin si Douglas sa kanyang gwardiya. "Papasukin mo siya." "Pero sir..." "Sinabi kong papasukin mo siya ulit," ni Douglas. Ang boses niya ay mahinahon pa rin, ngunit may bigat na hindi matitinag. Walang nagawa ang gwardiya, kundi tumabi. Iniabot ni Douglas ang kamay kay Aya. Nag-alinlangan si Aya sandali bago ito tinanggap. Itinayo siya ni Douglas. "Welcome to Tinig ng Pangarap." Sabi ni Douglas, ang nangiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng mga matang yon, mayroong isang malamig na kalkulasyon, isang plano na nagsisimula ng mabuo. Nakita niya si Aya hindi bilang isang talento, kundi bilang isang perpektong tauhan para sa kanyang palabas. Isang kwento ng kahirapan, isang kwento ng drama, isang kwento na siguradong magbibigay sa kanya ng mataas na ratings. Hinawakan niya ang balikat ni Aya at iginiya siya papasok.
Habang ang mabigat na salaming pinto ay nagsasara sa kanilang likuran, ang ingay ng BGC ay naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Aya ang pagsara ng pintong yon ay hindi lang pagpasok sa isang gusali. Ito ay pagpasok sa isang bagong mundo, isang mundo ng kinang pangarap, at isang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang kanyang mundo sa Quiapo ay naiwan sa labas at hindi niya alam kung kailan o kung paano siya makakabalik. Ang loob ng Douglas Media Empire ay mas nakasisilaw pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab kaya't nakikita ni Aya ang sarili niyang aninag isang maliit at gusgusing figura sa gitna ng karangyaan. Ang mga pader ay pinalamutian ng malalaking larawan ng mga artistang ngumingiti, mga nakaraang kampeyon ng iba't ibang palabas. Malamig ang hangin, amoy malinis, isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Iginiya siya ni Douglas sa isang malawak na pasilyo patungo sa isang pinto na may nakasulat na "Tinig ang Pangarap." Holding area. Pagbukas ng pinto, isang ingay ng masasayang boses bata ang sumalubong sa kanila. Ito ang waiting area. Sabi ni Douglas, ang boses ay parang isang tour guide. Dito ninyo hihintayin ang inyong mga audition. Ang silid ay maliwanag at makulay puno ng mga batang babae na halos kasing edad ni Aya. Ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Ang mga bata dito ay nakabihis ng magaraang buhok, ay perpektong nakaayos, at ang kanilang mga muka ay puno ng kumpiyansa. Nagtatawanan sila sa mga kumpol, nagpapakita ng kanilang mga bagong cellphone at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga voice coach. Nang pumasok si Aya kasama si Douglas, biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Para siyang isang uwak na napadpad sa pugad ng mga pabo real. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ng ilan ang pag-aalangan sa mukha ng iba at ang direktang pandidiri sa mga mata ng iilan. Isang babae na may eleganteng suot at matapang na makeup ang lumapit kay Douglas. "Douglas, darling, sino itong kasama mo?" Tanong ng babae si Maureen habang tinitingnan si Aya na para bang ito ay isang insekto na kailangang tapakan. Sa likod ni Maureen ay ang kanyang anak na si Bea. Si Bea ay maganda, walang duda. Mahaba ang kanyang tuwid na buhok, makinis ang balat, at ang suot niyang dress ay halatang mamahalin. Ngumiti siya, ngunit ang nangiting iyon ay puno ng pang-uuyam. "Maureen, Bea, nais kong ipakilala sa inyo si Aya," sabi ni Douglas, tila nasisiyahan sa tensyon na kanyang nilikha. "Ang ating wild card, galing siya sa Quiapo." Ang salitang Quiapo ay lumabas sa bibig ni Douglas na parang isang biro. Narinig ni Aya ang mahihinang hagikgikan mula sa grupo ni Bea. "Quiapo." Ulit ni Bea, ang boses ay matamis ngunit may kamandag. "Wow! Ang layo ng narating mo." Naglakad siya paikot kay Aya, sinusuri ito. "Mag-ingat ka, baka madumihan mo ang carpet." Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Naramdaman ni Aya na namumula ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang gitara, ang kanyang tanging kalasag. "Tama na yan, Bea," sabi ni Douglas, kahit na ang tono niya ay walang tunay na saway. "Girls, maging mabait kayo sa bago ninyong kasama. Simula ngayon, dito na muna kayo lahat titira sa dormitoryo ng building para sa training." Pagkatapos ng mga audition kung saan kinanta ni Aya ang parehong uyayi na narinig ni Carmen, iginiya sila sa dormitoryo. Ito ay isang malaking silid na may hilera ng mga kama na may kulay rosas na kumot. Malinis at mabango. Itinuro ni Douglas ang mga kama. "Pumili na kayo ng inyo." Agad na nag-unahan ang mga bata sa pagpili ng pinakamagandang pwesto. Si Bea at ang kanyang mga kaibigan ang kumuha ng mga kama na malapit sa bintana. Isa-isang napuno ang mga kama hanggang sa isa na lang ang natira
para kay Aya isang pwesto sa pinakasulok malapit sa pintuan ng banyo. Habang inaayos ng ibang bata ang kanilang mga gamit, mga mamahaling damit makeup kits at gadgets, inilapag lang ni Aya ang kanyang gitara sa tabi ng kama. Iyon lang ang dala niya. "Makinig kayo," sabi ni Douglas bago umalis. "Ang mga patakaran ay simple. Bawal lumabas ng walang paalam. Gising ng alas 6 ng umaga para sa voice lessons. At higit sa lahat walang away." Tumingin siya ng makahulugan sa grupo ni Bea bago tumingin kay Aya. Maliwanag, "Opo, Sir Douglas." Sabay-sabay nilang sagot. Nang makalabas si Douglas at sumara ang pinto ang kunwaring kabaitan, ay naglaho na parang bula. Ang dormitoryo ay naging isang hawla na puno ng mga batang lobo at si Aya ang kanilang biktima. "Hoy, Kiyapo!" Tawag ni Bea mula sa kanyang kama. "Siguraduhin mong naligo ka bago ka humiga dyan. Baka kung anong mikrobyo pa ang makuha namin." Muli nagtawanan ng iba. Pinili ni Aya na huwag pansinin. Umupo siya sa kanyang kama at niyakap ang kanyang mga tuhod, tinitingnan ng sahig. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan sa isang malaking kantin, bumalik sila sa dormitoryo para matulog. Patay na ang mga ilaw at tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting ilaw sa silid. Sinubukan ni Aya na matulog, ngunit ang bawat maliit na tunog, ang pag-ubo, ang pag-ikot sa kama, ang mga bulungan, ay nagpagising sa kanya. Naramdaman niya na hindi siya kabilang. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang kama. Nagkunwari siyang tulog, ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao na nakatayo sa tabi niya. Oops! Narinig niyang bulong ni Bea na sinundan ng tunog ng pagbuhos ng likido. Isang malamig na agos ng tubig ang bumasa sa kanyang kumot at sa gilid ng kutsyon na kanyang hinihigaan. Napabalikwas si Aya. "Ano yon?" "Ay, sorry." Sabi ni Bea, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Nadulas ako. Natapon tuloy ang tubig ko. Pasensya na ha." Narinig ni Aya ang pigil na tawa ng mga kaibigan ni Bea mula sa kanilang mga kama. Basang-basa ang kanyang higaan. Walang duda na sinadya ito. Tumingin si Aya kay Bea sa dilim. "Sinadya mo yan." "Ako, bakit ko naman gagawin yon?" Sagot ni Bea, ang boses ay umaarteng inosente. "Baka naman nananaginip ka lang. Alam mo na sanay ka naman siguro sa basa, di ba sa kalye umuulan din?" Ang huling pangungusap ay parang isang sampal. Walang nagawa si Aya kundi tumayo at alisin ang basang kumot. Walang ibang lugar na mahihigaan. Ang sahig ay malamig. Umupo siya sa sahig sa paanan ng kanyang kama. Basang-basa ang gilid ng kanyang damit. Niyakap niya ang kanyang gitara. Isinandal ang kanyang ulo sa katawan nito. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang katawan, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam ng pag-iisa na bumalot sa kanyang puso. Sa kabilang dulo ng silid, nagbubulungan at nagtatawanan pa rin ang grupo ni Bea. Sa gintong hawla na yon, natuklasan ni Aya ang isang katotohanan. Minsan ang pinakamasakit na pang-aapi ay hindi pisikal. Ito ay ang tahimik at malupit na paalala na sa mata ng iba, wala kang halaga. Doon sa malamig na sahig, habang ang luhang mainit ay nagsimulang gumulong sa kanyang mga pisngi, tahimik na kumapit si Aya sa nag-iisang bagay na hindi maiaalis sa kanya ng sino man ang kanyang musika at ang pag-asang balang araw, ito ang magpapalaya sa kanya. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa lahat. 5:30 nagising na mga bituin. Sigaw ng isang staff mula sa labas. Agad na nagkaroon ng sigla sa dormitoryo. Ang mga batang babae ay nagmamadaling bumangon, nag-aagawan sa banyo, at nagkukwentuhan ng may pananabik. "Narinig niyo ba?" Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Bea habang nagsusuklay. Ngayon daw yung styling and photoshoot day. Talagang tili ni Bea na agad na pabangon. "OMG, kailangan perfect ang itsura ko."
Sabi ni Mommy, first impressions last. Si Aya na halos hindi nakatulog sa malamig na sahig ay dahan-dahang umupo. Masakit ang buong katawan. Pinanood niya ang kaguluhan, styling, photoshoot, mga salitang banyaga sa kanyang mundo. Ang alam lang niya ay ang itsura niya ay pareho lang araw-araw, ang itsura ng isang taong sinusubukang mabuhay. Pumasok si Douglas sa silid, pumapalakpak na may malapad at kontroladong ngiti. Magandang umaga, mga munting bituin. Tama ang narinig ninyo. Ngayon ay isang napakahalagang araw. Dadalhin ko kayo sa isang high-end boutique para piliin ang inyong mga isusuot na damit pang promo. At pagkatapos, may photoshoot tayo. Kaya't bilisan ninyo. Ang van ay naghihintay na. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Mabilis silang nagbihis, naglagay ng kaunting makeup at nagpabango. Si Aya ay nanatili sa kanyang sulok, suot pa rin ang damit na natulugan. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Habang palabas na sila ng pinto, napansin siya ni Douglas. Aya, halika. Lumapit si Aya, yumuko. Bakit hindi ka pabihis? Tanong ni Douglas. Ito na po ang damit ko. Mahinang sagot ni Aya. Tiningnan siya ni Douglas mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo nga pala. Sige, sumama ka na. Ang tono niya ay tila may ibang kahulugan na si Aya lang ang nakakaintindi, hindi ka mahalaga. Sumakay sila sa isang maluwag at naka-aircon na van. Ang biyahe ay puno ng tawanan at kantahan ng ibang mga bata. Si Aya ay nakaupo sa likuran, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, yakap ang kanyang gitara. Para siyang isang multo naroon pero hindi nakikita. Huminto ang van sa harap ng isang tindahan na may salaming pader at isang pangalan na nakasulat sa eleganteng gintong letra. Sa loob, nakadisplay ang mga naggagandahang damit sa mga manikin. Wow! Sabay-sabay na, sabi ng mga bata habang bumababa. Pumasok sila sa loob. Ang tindahan ay amoy bagong damit at mamahaling pabango. Isang babaeng sales lady na may perpektong makeup ang sumalubong sa kanila. Welcome to La Mode, Sir Douglas, bati ng sales lady. Pabayaan mong mamili ang mga bata ng kahit anong gusto nila. Isang set ng damit para sa bawat isa. Utos ni Douglas. Parang mga langgam na pinakawalan sa isang tindahan ng asukal, nagkanya-kanya ang mga bata. Tumatakbo sila sa mga rack, kinukuha ang mga kumikinang na bestida, sinusukat ang mga sapatos na may takong at nagtatawanan sa harap ng malalaking salamin. Si Bea ay agad na pumili ng isang pulang bestida na bagay sa kanya. Mommy was right, red is my color, sabi niya habang umiikot. Si Aya ay nanatili malapit sa pinto, hindi alam kung ano ang gagawin. Nahihiya siyang humawak sa mga damit. Ang mga ito ay mas malinis at mas maganda kaysa sa anumang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Nakita siya ni Douglas na nakatayo lang. Bakit hindi ka pa namimili? Pwede? Pwede po ba? Nag-aalangang tanong ni Aya. Ngumiti si Douglas, isang nangiting nagpapahiwatig ng awa ngunit peke. Aya, pakinggan mo. May naisip akong mas magandang ideya para sa'yo. Lumapit siya at bumulong. Ang authenticity mo, yan ang selling point mo. Ang kwento mo. Kung bibihisan ka namin ng magara, mawawala yon. Entiendes? Hindi lubos na naintindihan ni Aya ang salitang authenticity, pero naintindihan niya ang mensahe, hindi ka para dito. Hindi ka karapat-dapat. Kaya ang gagawin natin, patuloy ni Douglas, ay isusuot mo lang yang damit mo. Yan ang magiging costume mo. Isipin mo ang batang kalye na may gintong boses. Napakagandang anggulo para sa media. Magugustuhan ito ng mga manonood. Sila ay naaawa sa mga kwentong ganyan. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Aya. Hindi siya isang kwento, hindi siya isang anggulo. Tao siya, ngunit wala siyang lakas para tumutol.
Tumango na lang siya, ang mga matay nakatutok sa sahig. Opo. Sa di kalayuan kararating lang ni Carmen. Siya ang isa sa mga guest mentors para sa araw na yon. Nakita niya ang buong eksena. Nakita niya ang pagbulong ni Douglas at ang biglang paglungkot sa mukha ni Aya. Nakita niya kung paano tinalikuran ng bata ang mga nagagandahang damit at pumunta sa isang sulok kung saan sinubukan niyang ayusin ang tastas sa laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Isang kirot ang naramdaman ni Carmen sa kanyang dibdib. Isang halo ng awa at galit. Lalapitan na sana niya si Aya, ngunit pinigilan siya ni Ricardo na kasama pala niya. Hayaan mo na, mahal, bulong ni Ricardo. Douglas knows what he's doing. Marketing strategy yan. Strategy, hindi makapaniwalang sagot ni Carmen. Ricardo, bata yan. Nasasaktan siya. Ganito talaga ang industriyang ito, Carmen. Kailangan mong maging matigas. Sabi ni Ricardo, kahit nasa sarili niya, nagsisimula na rin siyang magduda sa mga pamamaraan ni Douglas. Hindi kumibo si Carmen, ngunit hindi na niya inalis ang kanyang tingin kay Aya. Pinanood niya ang bata, habang ito ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, habang ang ibang mga bata ay masayang nagbabayad ng kanilang mga pinamili sa counter. Pinanood niya kung paano naging halos invisible si Aya sa gitna ng karangyaan. Habang tinititigan niya si Aya, may napansin siyang pamilyar. Hindi ang muka, hindi ang buhok, kundi ang paraan ng pagyuko ng ulo nito, ang paraan ng paghawak nito sa sariling braso na tila niyayakap ang sarili. Isang kilos na madalas gawin ng napailing si Carmen, pilit na iwinawak si ang alaala. Imposible. Nagkataon lang. Ngunit habang papalayo ang van, dala-dala ang mga batang masaya sa kanilang mga bagong damit at isang batang naiwan sa kanyang lumang kasuotan. Isang kakaibang pakiramdam ang nanatili sa puso ni Carmen. Isang pakiramdam na parang isang nawawalang piraso ng puzzle na bigla niyang nasilayan kahit sa isang saglit lang. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na bangungot para kay Aya. Ang bawat araw ay nagsisimula sa mga aralin sa pagkanta sa isang malaki at malamig na studio. Ang kanilang voice coach, isang striktong babae na nagngangalang Miss Pilar, ay pinupuri ang lahat. Ang perpektong tono ni Bea, ang lakas ng boses ng isa, ang emosyon ng isa pa. Ngunit pagdating kay Aya, tila nag-iiba ang ihip ng hangin. Aya, sa susunod, sabi ni Miss Pilar, isang umaga, ang boses ay matabang at walang gana. Nasa tono ka na naman pero kulang sa teknik. Ang boses mo ay ilaw. Kailangan mo ng mas maraming ensayo. Opo, maham. Sagot ni Aya, yumuko para itago ang kahihiyan sa kanyang mga mata. Ngunit ang problema, paano siya mag-eensayo kung palagi siyang huling tinatawag? Paano siya matututo kung ang mikropono niya ay aksidenteng laging nagkakaroon ng problema na naglalabas ng nakaririnding feedback o bigla na lang namamatay? Pasensya na. Aya, mukhang may sira na naman ang mic mo. Sabi ng isang sound technician, umiiwas ng tingin, halatang sumusunod lang sa utos. Bukas na lang natin ayusin. Sunod na, si Bea at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatawanan lang sa isang sulok, nagbubulungan. Ito ang masalimuot na plano ni Douglas, gawing invisible si Aya hindi lang sa pananamit, kundi pati na rin sa paghahanda. Gusto niyang isa lang ang bata sa entablado na hilaw at hindi handa para mas matindi ang magiging kahihiyan nito sa mismong live show. Si Ricardo ay nagsisimula ng mainis. Douglas, hindi ito tama. Sabi niya isang hapon habang pinapanood ang rehearsal. The kid has raw talent, but you're setting her up to fail. Paano siya lalaban kung hindi mo binibigyan ng pagkakataon? Relax, Ricardo. Sagot ni Douglas, tinatapik ang kanyang balikat na may pekeng pag-aalala. Trust me, I'm creating a narrative. Ang underdog, ang kaawa-awa. Mas magiging dramatic ang kanyang pagkatalo. Ratings, my friend. Ratings. Naiwan si Ricardo na nag-iisip.
Ang dating sigla niya sa paghahanap ng talento ay napapalitan ng pagkadismaya sa kalakaran ng industriya na tila mas mahalaga pa ang drama kaysa sa tunay na sining. Dahil dito, gabi-gabi, kapag ang lahat ay tulog na at ang dormitoryo ay tahimik na, si Aya ay tahimik na lumalabas. Dala-dala ang kanyang gitara, naghahanap siya ng lugar kung saan siya pwedeng mag-isa, kung saan ang kanyang musika ay hindi huhusgahan o sasabotahehin. Natagpuan niya ang isang fire exit sa dulo ng isang madilim na pasilyo. Ang hagdan ng bakal ay malamig at matigas, ngunit para sa kanya ito ay isang santuwaryo. Doon sa katahimikan ng gabi, na binabasag lang ng mahinang ugong ng air conditioning system ng gusali, siya ay nag-e-ensayo. Hindi niya alam ang mga teknik na itinuturo ni Miss Pilar, kaya't kinakanta niya ang tanging alam niyang paraan mula sa puso. Isang gabi, habang naiihipan ng malamig na hangin mula sa siwang ng pinto, isang partikular na himig ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Ang Oyayi, ang kantang nagdulot ng kakaibang reaksyon kay Carmen sa Quiapo. Habang kinakanta niya ito, isang pakiramdam ng kapayapaan at kakaibang pangungulila ang bumalot sa kanya. Para itong isang yakap mula sa isang taong matagal nang nawala, isang alaala na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ang malungkot at malamyos na himig ay umalingaw-ngaw sa konkretong hagdanan, isang lihim na konsyerto para sa mga bituin na sinisilip niya mula sa maliit na bintana. Sa kabilang dako ng gusali, sa kanilang penthouse suite, si Carmen ay hindi makatulog. Ang mga nangyari sa butik ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang mukha ni Aya na puno ng pagkadismaya, ang malupit na ngiti ni Douglas. May kung anong naguudyok sa kanya na bumalik sa studio. Gusto niyang makita si Aya. Gusto niyang masigurado na maayos lang ang bata. "Saan ka pupunta?" tanong ni Ricardo na nagising sa kanyang pagbangon. "Maglalakad-lakad lang. Hindi ako makatulog." Sagot ni Carmen at lumabas bago pa man makapagtanong muli ang asawa. Naglalakad siya sa tahimik na pasilyo nang marinig niya ito. Isang mahinang tunog ng gitara at isang boses malinaw at malungkot sa katahimikan ng gabi. Sinundan niya ang tunog na nagdala sa kanya sa pinto ng fire exit. Dahan-dahan niya itong binuksan nang walang tunog, isang maliit na siwang lang. Doon sa ibabaw ng hagdanan, sa ilalim ng dim na ilaw ng emergency light, nakita niya si Aya. Nakapikit ito yakap ang gitara at kinakanta ang himig. Ang himig na yon, ang kantang gumigising sa kanya sa gabi, ang kantang laman ng kanyang mga panaginip at bangungot sa loob ng 10 taon. Para siyang napako sa kinatatayuan. Ang bawat nota ay parang isang alon na humahampas sa pader ng kanyang mga alaala. Ginigiba ito. Isang maliit na batang babae na may 2 tirintas sa buhok, tumatawa habang sinusubukan niyang abutin ang mga kwerdas ng gitara. "Ulit, mami, ulit," sabi ng maliit na boses. At kinakanta niya ulit ang Oyayi, habang ang kanyang munting luna ay dahan-dahang nakakatulog sa kanyang mga braso. Ang alaala ay sobrang linaw, sobrang sakit, na halos mapaluhod si Carmen. Nang matapos ni Aya ang kanta, isang katahimikan ang namayani. Dahan-dahang lumapit si Carmen, ang bawat hakbang ay mabigat. Napansin ni Aya ang paggalaw at nagulat agad na niyakap ang kanyang gitara na parang isang takot na hayop. "Pasensya na, hindi ko sinasadyang takutin ka," sabi ni Carmen, ang boses ay nanginginig. "Narinig ko lang ang kanta mo." Nakita ni Aya ang luha sa mga mata ng babae. "Okay lang po ba kayo?" Hindi sumagot si Carmen. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay na kumikinang sa leeg ni Aya sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang kwintas. Ang palawit na kalahating buwan gawa sa kabibe. "Ang kwintas mo," anas ni Carmen, itinuturo ito. Saan mo nakuha yan?" Hinawakan ni Aya ang palawit, isang kilos na hindi na niya namamalayan. "Hindi ko po alam. Suot ko na po ito mula pa noong bata ako."
Sabi ng alien na kumupkop sa akin dati, ito lang daw po ang suot ko noong natagpuan niya ako. Nanlamig ang buong katawan ni Carmen. Ang paghinga niya'y tila huminto. Ang oyayi, ang kwintas. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang. Hindi. Pwede ko bang makita? Pakiusap ni Carmen. Nag-aalangan man tumango si Aya. Lumuhod si Carmen sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ng palawit. Ang mga daliri niya'y nanginginig habang sinusuri ang maliliit na ukit. Sa likod nito, mga ukit na siya at si Ricardo mismo ang gumawa. Anak! Isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng 10 taon ng pag-asa at pagdurusa. Hindi naintindihan ni Aya. Po! Biglang natauhan si Carmen. Hindi pa pwede. Baka nagkakamali lang siya. Baka pinaglalaruan lang siya ng kanyang isip ng kanyang pusong nangungulila. Mabilis siyang tumayo, pinunasan ng kanyang mga luha. Wala. Pasensya na. Naalala ko lang ang anak ko. Maganda ang kwintas mo. Alagaan mo yan. Tumalikod siya at nagmamadaling umalis, iniwan si Ayang litong-lito. Nagmamadaling bumalik si Carmen sa kanilang suite. Halos mabaliw siya sa paghahanap. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kanyang treasure chest ng mga alaala. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob sa ibabaw ng isang pares ng maliliit na sapatos at isang kupas na litrato, naroon ito. Isang kapiraso ng kwintas, ang kabilang kalahati ng buwan, nakasabit sa isang gintong kadena. Kinuha niya ito. Eksakto. Parehong materyales, parehong ukit. Ang dalawang bagay ang oyayi na tanging pamilya nila ang nakakaalam at ang kwintas na sila mismo ang gumawa para sa kanilang nawawalang anak ay nagsasabi ng isang imposible ngunit hindi maikakailang katotohanan. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kapiraso ng kwintas habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa isang halo ng takot at hindi kapani-paniwalang pag-asa. Posible kaya, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, posible kayang ang batang kalye na iyon ang batang pinapahirapan sa ilalim ng kanilang bubong ay ang kanilang nawawalang si Luna, araw ng finals. Ang hangin sa buong gusali ay siksik sa kaba at pananabik. Sa labas ang mga fans ay nagsisimula ng magtipon, may dalang mga banner at sumisigaw ng pangalan ng kanilang mga paborito. Sa loob ang mga staff ay nagtatakbuhan, inaayos ang mga ilaw, tinitiyak na ang bawat kamera ay nasa tamang anggulo. Ang tinig ng pangarap, Grand Finals, ay ang pinakamalaking media event ng taon at para kay Douglas, ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Sa dressing room na itinalaga para sa mga finalists, ang kapaligiran ay electric. Ang mga stylist at makeup artist ay abala, ginagawang mga munting prinsesa ang mga batang kalahok. Ang mga tunog ng hairspray, ang kalansing ng mga suklay at ang mga paulit-ulit na vocal warm-ups ay nagahalo sa ere. Sa isang magarang vanity mirror nakaupo si Bea. Ang kanyang ina si Maureen ay nakatayo sa likod niya parang isang general na nag-iinspeksyon sa kanyang sundalo. Bea, tandaan mo, sabi ni Maureen habang inaayos ang isang takas na hibla ng buhok ng anak. Hindi ito basta-bastang contest. This is your future. Ang pagkapanalo dito ang magbubukas ng lahat ng pinto para sa'yo. Huwag na huwag kang papayag na matalo ka, lalo na sa isang pulubi. Ang huling salita ay binigkas niya na may matinding pandidiri. Tumango si Bea, ang mga matay nakatutok sa sariling refleksyon. Maganda siya, handa siya, ngunit sa ilalim ng makapal na makeup, mayroong takot. Takot na biguin ang kanyang ina. Ang talent ni Bea ay totoo, ngunit ito'y nababalutan ng presyon at ng isang desperadong pangangailangan para sa pag-aproba. Gagawin ko po ang lahat, Mommy. Sagot niya, ang boses ay mas determinado kaysa sa nararamdaman niya.
Sa kabilang dako ng silid sa isang madilim na sulok, nakaupo si Aya sa isang plastik na upuan. Walang stylist, walang makeup artist. Ang kanyang muka ay malinis, ang buhok ay sinuklay lang niya gamit ang daliri. Suot niya ang parehong damit na suot niya noong unang araw. Yakap niya ang kanyang gitara, ang tanging palamuti na meron siya. Pinapanood niya ang lahat, isang tahimik na anino. Sa gitna ng maliwanag na kaguluhan, bigla pumasok si Douglas. 5 minutes, girls, get ready, anunsyo niya bago lumapit sa grupo ni Bea. Nasilayan ni Bea ang takot at determinasyon sa mukha ni Aya. Kahit walang magarang damit at makeup, mayroong isang bagay sa batang iyon na nagpaparamdam sa kanya ng panganib, isang hilaw at purong talento na hindi kayang itago ng anumang gusot na damit. At iyon ay kinatatakutan niya. Pinalaki siyang maniwala na ang yaman at itsura ang nagpapanalo sa laban, ngunit sa titig ni Aya, nakita niya ang isang kalaban na hindi niya kayang bilhin o takutin. "Mommy, CR lang po ako," paalam ni Bea. Sinundan siya ng kanyang 2 alipores. Hindi sila pumunta sa banyo. Pumunta sila sa sulok kung nasaan si Aya. Hinarangan nila ang kanyang daan. "Hoy, basura!" Simula ni Bea, ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Handa ka na bang mapahiya sa buong Pilipinas?" Tumingin lang si Aya sa kanila, hindi nagsasalita. Ang pananahimik niya ay mas lalong nagpainis kay Bea. "Akala mo ba may pag-asa kang manalo?" Patuloy ni Bea, lumapit pa. "Tingnan mo nga yung sarili mo. Kahit gaano kaganda ang boses mo sa huli, isa ka lang maruming basura mula sa Quiapo. Walang magbabago doon." "Bea, tama na yan." Saway ng isa sa mga kaibigan niya na tila kinakabahan, ngunit hindi nakinig si Bea. Ang presyon mula sa kanyang ina ay kailangang mailabas at si Aya ang perpektong target. Bigla inagaw niya ang gitara ni Aya. "Bitawan mo yan!" Sigaw ni Aya. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng galit. Tumayo siya, sinusubukang bawiin ang gitara. "Bakit, anong gagawin mo?" Hamon ni Bea, itinaas ang gitara na tila ibabagsak. "Iiyak ka, isusumbong mo ako. Sinong maniniwala sa'yo?" "Ibalik mo sa'kin yan," giit ni Aya at sumugod siya. Nagsimula ang isang marahas na agawan. Itinulak ni Aya si Bea na hindi ito inaasahan. Gumanti si Bea ng isang malakas na tulak, dahilan para mapaatras si Aya at masubsob sa isang rack ng mga damit. Sa gitna ng kaguluhan, nabitawan ni Bea ang gitara. Kraak! Isang nakabibinging tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumigil ang lahat. Nakatayo si Bea na may gulat sa mukha. Sa sahig nakahandusay ang gitara ni Aya. Ang leeg nito ay may malaking lamat. Wasak. Para kay Aya, hindi lang isang instrumento ang nasira. Ang nasira ay ang kanyang kasama, ang kanyang tahanan, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraan na hindi na niya matandaan. Dahan-dahan siyang lumapit at dinampot ang sirang gitara. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang lamat at isang luhang hindi niya napigilan ay pumatak sa kahoy. Tumingin siya kay Bea, hindi nang may galit kundi nang may matinding sakit. Sakto namang pumasok si Douglas. "Anong nangyayari dito?" "Sir, si Aya po, tinulak niya ako tapos sinira niya yung sarili niyang gitara." Mabilis na pagsisinungaling ni Bea. Tiningnan ni Douglas ang eksena, si Bea na umiiyak, ang mga kaibigan niyang tumatango, at si Aya na tahimik na nakatayo, hawak ang sirang gitara. Lumapit si Douglas kay Aya. Inakala ni Aya na sasawayin siya, ngunit sa halip bumulong ito na sila lang ang makakarinig. Gudyanas ni Douglas, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Mas dramatic, mas kaawa-awa. Gamitin mo yan mamaya." Pagkatapos ay lumingon siya kay Bea at palihim na kumindat. "Bea, bumalik ka na sa pwesto mo. Malapit na tayong magsimula." Naiwan si Aya sa kanyang sulok yakap, ang basag na gitara. Ang apoy ng galit na naramdaman niya kanina
ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Inakala ni Bea at Douglas na sinira nila siya. Pero hindi nila alam, ang ginawa nila ay pag-alabi ng isang bagay na mas malakas pa sa takot ang pagnanais na lumaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Dahan-dahan niyang sinubukan na ilagay sa ayos ang mga kwerdas. Kahit basag ang gitara, kailangan niyang tumugtog, kailangan niyang kumanta. Hindi para sa premyo, hindi para sa kasikatan, kundi para sa sarili niya. Para ipakita sa kanila na kahit sirain nila ang lahat ng pag-aari niya, hindi nila kayang sirain ang musika sa loob ng kanyang puso. At ngayon, para sa ating huling finalist ngayong gabi, ang boses ng host, puno ng artipisyal na kasiglahan, ay umalingaw-ngaw sa buong teatro at sa milyon-milyong telebisyon sa buong bansa. Sa likod ng makapal na pulang kurtina, naririnig ni Aya ang dagundong ng palakpakan at ang tugtog ng suspenseful na musika. Ang bawat tunog ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ang hangin sa backstage ay malamig at amoy alikabok. Tiningnan niya ang hawak niyang gitara. May lamat pa rin ito, isang peklat ng laban kanina. Sinubukan itong ayusin ng isang mabait na stagehand gamit ang electrical tape, pero ang tunog nito ay hindi na kailanman magiging pareho. Katulad niya may basag na. Mula sa mga kalye ng Quiapo, narito siya upang abutin ang kanyang pangarap. Bigyan natin ng isang mainit na pagsalubong si Aya. Ang kurtina ay dahan-dahang bumukas, inilalantad siya sa isang nakabubulag na liwanag. Libu-libong pares ng mata ang nakatutok sa kanya. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay naaawa, at ang ilan tulad ng mga hukom sa harap ay walang emosyon. Sa mesa ng mga hukom, nakaupo si Ricardo Balisa at hindi mapakali. Katabi niya si Carmen na halos hindi humihinga ang mga mata ay nakapako kay Aya. At sa gitna si Douglas na may ngiti sa labi na parang isang direktor na handa ng panoorin ang pinakahihintay na eksena ng kanyang pelikula. Sa backstage si Bea at ang kanyang mga kaibigan ay nanonood sa isang monitor. Ang mga mukha ay puno ng pananabik sa paparating na gulo. Naglakad si Aya patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Ang sahig ay parang kumunoy na humihila sa kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos niya ang strap ng kanyang gitara. Nakita niya ang mga dambuhalang kamera na gumagalaw parang mga gutom na halimaw na handa siyang lamunin. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinubukang hanapin ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga tao, ngunit wala. Mag-isa lang siya. Isinara niya ang kanyang mga mata, sandali iniisip si Nico. Ang kanta mo ang sandata, mo Aya. Okay, ito na. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas, handa ng tumugtog. Huminga siya ng malalim, handa ng kumanta. Sa sandaling iyon ng perpektong katahimikan, bago pa man lumabas ang unang nota, sa kanyang mga labi nagbigay ng isang bahagyang tango si Douglas. Iyon ang hudyat. Mula sa madilim na rafters sa itaas ng entablado, isang bagay ang nahulog. Hindi ito konfeti, hindi ito mga ilaw, isang timba. Sa isang iglap, isang malamig mabaho at maruming likido ang bumuhos sa kanya. Tubig na pinagbanlawan ng basahan kompleto sa mga piraso ng alikabok at buhok. Ang amoy ng panis na tubig at sabon ay biglang pumuno sa hangin. Ang malamig na tubig ay tumagos sa kanyang damit sa kanyang buhok at dumaloy sa kanyang mukha. Ang dumi ay kumalat sa kanyang gitara, binabasa ang kahoy at ang tape na nagdudugtong dito. Napatigil ang lahat. Sa loob ng 2 segundo ang buong teatro ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga manonood ang host, maging si Ricardo at Carmen ay nakanganga sa gulat at hindi makapaniwala. Pagkatapos isang tawa ang bumasag sa katahimikan. Nagmula ito kay Douglas. Isang malakas, walang pakundangang halakhak. Pagkatapos si Bea at ang kanyang mga kaibigan sa backstage ay nagsimula na ring tumawa.
At unti-unti parang isang nakahahawang sakit, ang ilang manonood ay nagsimula na ring humagik-gik hindi sigurado kung ito ba ay bahagi ng palabas o isang totoong kapalpakan. Ang hagik-gik ay naging tawanan isang alon ng pangungutya na lumamon sa buong teatro. Nakatayo si Aya sa gitna ng entablado basang-basa, nanginginig sa lamig at kahihiyan. Ang mga patak ng maruming tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga pisngi na parang mga luhang gawa sa putik. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay nagmistulang mga mapanghusgang mata. Ang tawanan ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang mga tainga. Ang kanyang isip ay blangko. Ang tanging gusto niyang gawin ay maglaho, tumakbo, magtago sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Ang pangarap ay naging isang bangungot. Ang entablado ay naging isang bitag. Nakatayo lang siya roon, isang maliit na figura na basang-basa sa ilalim ng spotlight habang ang mundo sa paligid niya ay nagtatawanan. Ang sandata niya ang kanyang kanta ay hindi man lang niya nagamit. Tinalo siya bago pa man siya makalaban. Si Douglas, sa mesa ng mga hukom ay pinupunasan ng isang pekeng luha mula sa kanyang mata dahil sa kakatawa. "O, anong nangyari?" Sabi niya sa kanyang mikropono, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Mukhang kailangan ng ating munting bituin ng isang paligo." Ang komentong yun ang nagpasabog sa huling natitirang pag-asa ni Aya. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang entablado, ang mga ilaw, ang mga nagtatawa ng mukha, lahat ay nagsimulang umikot. Ang tanging malinaw na bagay ay ang sakit, isang matinding sakit na mas malala pa kaysa sa gutom o lamig. Ito ang sakit ng pagiging pinagkatuwaan, ng pagiging ginawang isang palabas ng kahihiyan sa harap ng buong mundo. At sa sandaling iyon, gusto na lang niyang sumuko. Ang tawanan ay parang isang malaking alon na handa siyang lunurin. Si Aya ay nakatayo pa rin sa gitna nanginginig, hindi dahil sa lamig ng maruming tubig, kundi dahil sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat halakhak ay isang sampal. Ang bawat mapanuyang tingin ay isang saksak. Gusto niyang yumuko, takpan ang kanyang mukha at magdasal na sana'y lamunin na lang siya ng lupa. Malapit na. Isang hakbang na lang at bibigay na siya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, dalawang figura ang biglang kumilos. Tama na. Isang sigaw ang pumunit sa alingawngaw ng tawanan. Si Carmen. Mabilis siyang tumayo mula sa mesa ng mga hukom. Ang mukha ay namumula sa galit at pangingilabot. Sa tabi niya si Ricardo ay nakatayo rin ang kamao. Ay nakakuyom ang mga matay nag-aapoy habang nakatitig kay Douglas. "Diyos ko!" Bulong ni Carmen, ang boses ay basag. Hindi na niya inalintana ang mga kamera o ang libu-libong taong nanonood. Tumakbo siya paakyat ng entablado. Ang kanyang mamahaling bestida ay hindi niya inalintana. Sumunod si Ricardo, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. "Anong klaseng palabas ito, Douglas?" Sigaw niya, ngunit si Douglas ay nagkibit-balikat lang na para bang lahat ay bahagi ng isang magandang biro. Inabot ni Carmen si Aya. Nanginginig ang kamay ng babae habang hinuhubad niya ang sarili niyang mamahaling blazer at ipinantakip sa nanginginig na balikat ni Aya. Sinubukan niyang protektahan ang bata mula sa mga mapanghusgang mata. "Halika na, anak." Bulong ni Carmen. Ang salitang anak ay kusang lumabas sa kanyang bibig, dala ng emosyon. "Alis na tayo dito. Huwag mo nang pakinggan ang mga demonyong ito." Hinawakan niya ang kamay ni Aya para akayin ito palayo, sa entablado palayo, sa bangungot na ito. Sumunod si Aya. Hahayaan na niya ang sarili na hilahin palayo. Tapos na. Talo na siya. Gusto na lang niyang makalayo. Ngunit habang naglalakad sila, papalabas ng spotlight, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang masayang mukha ni Nico. Ang mga mata nitong puno ng pag-asa. Ipakita mo sa kanila, Aya, ipakita mo sa kanilang lahat. Pagkatapos isa pang alaala. Ang mga bata sa Quiapo
na tumitigil para makinig sa kanyang pagkanta. Ang matandang ali na nagbibigay sa kanya ng pandesal tuwing umaga kapalit ng isang kanta. Ang mga simpleng sandali na yon kung saan ang kanyang musika ay nagdulot ng ngiti, hindi ng tawanan. At sa huli ang sarili niyang boses sa hagdan ng bakal, kahit anong mangyari kakanta ako. Bigla siyang huminto. Naramdaman ni Carmen ang pagbigat ng kamay ni Aya. Anak, anong problema? Dahan-dahang binitawan ni Aya ang kamay ni Carmen. Umiling siya, hindi kay Carmen kundi sa sarili niya. Sa takot niya, sa kahihiyan. Hindi sila ang magdidikta ng katapusan ng kwento niya. Humarap siyang muli sa mga manonood. Ang tawanan ay medyo humina na napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang maruming tubig sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay na nag-iwan ng guhit ng putik. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha at takot ay nag-aalab ngayon sa isang bagong apoy, isang apoy ng pagsuway. Hindi pa ako tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig sa malawak na teatro, ngunit ito'y may bigat at determinasyon na nagpatigil sa lahat. Kinuha ng isang soundman ang kanyang audio at ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Hindi pa ako tapos. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Douglas na kanina'y tumatawa ay bahagyang natigilan, ang nangiti ay naglaho. Si Bea sa backstage ay napanganga. Lumingon si Aya kay Carmen at Ricardo, isang maliit at nanginginig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat po, pero kailangan ko pong gawin to. Bumalik siya sa gitna ng entablado sa mismong lugar kung saan siya pinahiya. Dinampot niya ang kanyang basag na gitara. Ang tubig ay tumutulo pa rin mula dito. Umupo siya sa sahig, sa basang entablado, kinrus ang kanyang mga binti at ipinatong ang gitara sa kanyang kandungan na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa teatro. Ang mga manonood na kanina'y mga mangungutya ay naging mga saksi. Tumingin si Aya diretso sa kamera na parang tinitingnan niya ang bawat isang taong humusga sa kanya. Tumingin siya sa mesa ng mga hukom, diretso sa mga mata ni Douglas, at pagkatapos ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay nahanap ang mga kwerdas. Ang unang nota na lumabas mula sa basag na gitara ay sintonado at mahina. Ngunit sumunod ang isa pa at isa pa. At pagkatapos, nagsimula siyang kumanta. Hindi ito isang malakas na sigaw ng paghihiganti. Hindi ito isang pagpapakitang gilas ng kanyang boses. Ito ay isang bulong, isang dalangin, ang oyayi, ang himig ng kanyang mga alaala. Sa pagtulog ng buwan, sa pagpikit ng araw, ang kanyang boses basag sa simula dahil sa pigil na mga luha ay dahan-dahang lumilinaw. Tila bumangon ito mula sa abo ng kanyang kahihiyan, mas dalisay, mas makapangyarihan, walang palamuti, walang teknik. Puso lang. Ang bawat salita ay puno ng 10 taong pag-iisa ng bawat malamig na gabi sa kalye, ng bawat pangungutya na kanyang tiniis. Ngunit sa likod ng sakit, mayroong isang hindi masisirang pag-asa. Ang kanta ay naging isang testimonya. Nawala ang mundo sa paligid niya. Wala na ang mga ilaw, wala na ang mga manonood, wala na si Douglas. Tanging siya na lang ang kanyang basag na gitara at ang himig na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraang hindi niya maalala, ngunit nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang teatro ay nanatiling tahimik, ngunit ito ay isang ibang uri ng katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkabigla, kundi ang katahimikan ng pagkamangha. Ang himig ni Aya ay bumalot sa bawat sulok ng lugar, isang sagradong tunog na nagpatahimik sa mga demonyo. Ang awit kong ito sa'yo iaalay. Ang huling nota mula sa boses ni Aya ay nanatili sa hangin malambing at nanginginig bago tuluyang maglaho sa isang perpektong katahimikan. Nanatili siyang nakaupo sa basang sahig
Nakapikit pa rin ang mga daliri ay nakapatong pa sa mga kwerdas. Para sa isang mahaba at sagradong sandali, walang gumalaw, walang huminga. Maging ang mga kamera ay tila natigilan. Pagkatapos isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Isang marahan halos nag-aalangang tunog. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. At sa isang iglap ang buong teatro ay sumabog sa isang dagundong ng palakpakan na mas malakas pa kaysa sa anumang kulog. Hindi ito ordinaryong palakpakan. Ito ay isang pagbuhos ng emosyon. Ang mga tao ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, sumisigaw nagbubunyi. May mga umiiyak. Ang tawanan kanina ay napalitan ng luha ng paghanga at pagsisisi. Mula sa Quiapo, sa harap ng isang maalikabok na TV sa isang tindahan, si Nico ay tumatalon sa tuwa sumisigaw na parang nanalo sa loto. Ayan sabi ko sa inyo yan ang kaibatid ko. Sigaw niya habang ang mga tao sa paligid niya ay napapangiti at napapailing. Sa entablado dahan-dahang iminulat ni Aya ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng libu-libong taong nakatayo, pumapalakpak para sa kanya. Para sa kanya. Ang batang marumi. Ang batang pinagtawanan. Ngumiti siya isang tunay napakagandang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Ngunit sa mesa ng mga hukom, may isang taong hindi pumapalakpak. Si Carmen. Nakatayo siya, nakatulala ang muka, ay mas maputla pa kaysa sa papel. Ang palakpakan ng sigawan, ang lahat ng ingay ay naglaho sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang uyayi. Ang tanging nakikita niya ay ang kwintas sa leeg ni Aya. Ang uyayi, ang kwintas, ang paraan ng pagpikit ng mga mata ng bata habang kumakanta. Ang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang tenga nito. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe na parehong nakatutuwa at nakasisindak. Hindi maari. Bulong niya ang boses ay halos hangin na lang. Tumingin siya kay Ricardo na nakatingin din sa kanya ang muka ay puno ng pagtataka sa naging reaksyon ng asawa. Carmen, anong problema? Hindi sumagot si Carmen. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat muli ng entablado na para bang nasa isang panaginip. Napahinto ang palakpakan habang pinapanood ng lahat ang kakaibang eksena. Ang kanta. Simula ni Carmen ang boses ay nanginginig habang papalapit siya kay Aya. Ang kwintas. Sino ka? Nagtatakang tumingin si Aya. Ako po, si Aya. Hindi. Sabi ni Carmen, umiiling ang mga luha, ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pangalan mo, hindi ba? Hindi ba Luna? Natigilan si Aya. Luna. Ang pangalang iyon, pamilyar. Saan niya narinig ang pangalang iyon? Parang isang malayong alaala, isang bulong sa hangin. Sa sandaling iyon, si Carmen sa isang kilos, nadala ng 10 taon ng pananabik at sakit ay dinukot ang kwintas mula sa loob ng kanyang bestida. Nakasabit dito ang kapiraso ng buwan, ang kabilang kalahati. Nanginginig ang mga kamay niya habang itinataas niya ito at inilalapit sa kwintas ni Aya. Click! Ang 2 piraso ay perpektong nagdugtong bumubuo ng isang buong buwan na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ay nag-zoom in sa kwintas sa umiiyak na mukha ni Carmen at sa litong-litong mukha ni Aya. Anak ko! Hagulol ni Carmen at niyakap niya si Aya ng napakahigpit. Ikaw nga. Ikaw ang nawawala kong si Luna. Ang yakap ay puno ng 10 taon ng paghahanap ng bawat gabing walang tulog, ng bawat dasal na hindi nasagot. Naramdaman ni Aya ang init ng yakap, isang init na hindi niya kailanman naramdaman. Pamilyar, ligtas, at sa isang iglap, isang pirapirasong alaala, ang bumalik sa kanya isang babaeng may malambing na mukha na kumakanta ng parehong uyayi
Isang lalaking nagpapalipad ng saranggola, kasama niya sa isang parke, isang tawa. Mami, bulong ni Aya, ang salita ay banyaga, ngunit tama sa kanyang mga labi. Ang buong teatro ay sumabog sa emosyon. Ang mga palakpak ay napalitan ng mga hikbi. Si Ricardo ay napatakbo paakyat ng entablado. Hindi makapaniwala, umiiyak at niyakap ang kanyang mag-ina. Ang pamilyang matagal nang wasak ay sa wakas sa harap ng milyon-milyong tao ay muling nabuo. Ngunit may isang taong hindi masaya. Tigil. Isang sigaw na puno ng galit ang bumasag sa madamdaming sandali. Lahat ay napalingon kay Douglas. Nakatayo siya sa ibabaw ng mesa ng mga hukom, ang muka ay pulang-pula sa galit, ang suit ay gusot. Ang kanyang perpektong kinontrol na maskara ay tuluyan ng nabasag. Anong klaseng kadramahan ito? Sigaw niya sa mikropono, ang ugat sa kanyang leeg ay lumilitaw. This is a singing competition, not a stupid charity telethon. Kung gusto ninyong mag-iyakan, gawin ninyo sa labas. Natigilan ang lahat. Ang magandang sandali ay winasak ng kanyang malupit na mga salita. At ikaw, sigaw ni Douglas, itinuturo ang nanginginig na si Aya sa yakap ng kanyang mga magulang. Ikaw na batang basura, disqualified ka. Hindi ka mananalo ng kahit isang kusing sa palabas ko. Now get off my stage. Ang salitang basura ang nagpasiklab sa huling pisi ng pagtitimpi ni Carmen. Binitawan niya ang kanyang anak, humarap at naglakad patungo sa mesa ng mga hukom na may determinasyon sa kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? Mahinahon, ngunit mapanganib niyang tanong. Sinabi ko. Hindi na natapos ni Douglas ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis at malutong na galaw, itinaas ni Carmen ang kanyang kamay at sinampal si Douglas ng buong lakas, paak. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong teatro, mas malakas kaysa sa anumang palakpak. Napahawak si Douglas sa kanyang namumulang pisngi, ang mukha ay puno ng gulat. Humarap si Carmen sa mga kamera, sa mga manonood, sa buong mundo. Huwag na huwag mong tatawaging basura ang anak ko. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit, ngunit puno ng dignidad at pagmamahal ng isang ina. Ang teatro ay sumabog, ngunit hindi na sa palakpak, sa galit. Ang mga manonood na ngayon ay lubusang naiintindihan na ang lahat ay isang malupit na palabas, ay nagsimulang sumigaw. Bobastos, walang puso. Ang mga papel, mga bote ng tubig at iba pang basura ay nagsimulang lumipad patungo sa entablado, patungo kay Douglas. Ang seguridad ay napilitang umakyat para protektahan siya. Ang perpektong gabi ni Douglas ay naging isang ganap na kaguluhan. Ang kanyang pinakatatagumpay na palabas ay naging kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang sigawan ng mga manonood ay parang ugong ng isang galit na kuyog. Ibagsak si Douglas, kansilahin ang palabas. Umalingaw-ngaw sa buong teatro. Sa gitna ng kaguluhan, si Douglas ay parang isang hari na pinatalsik sa kanyang trono. Mga walang utang na loob, mga hangal. Sigaw niya habang hinihila siya pababa ng mga security guard mula sa mesa. Ako ang gumawa sa inyo. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang kanyang mga banta at pagmumura ay nalunod sa ingay ng galit ng publiko. Ito ang huling beses na makikita siya sa entablado, hindi bilang isang makapangyarihang media mogul, kundi bilang isang desperado at talunang tao na inilalabas mula sa sarili niyang nasirang kaharian. Habang ang kaguluhan ay nagaganap sa harapan, sina Ricardo at Carmen ay gumawa ng isang proteksyon na pader sa paligid ng kanilang anak. Dahan-dahan nila siyang inakay palayo, sa entablado palayo, sa mga sumisigaw na tao at kumikislap na ilaw ng kamera. Pagdating nila sa backstage, isang bagong kaguluhan ang sumalubong sa kanila, mga reporter at cameramen na sumusugod, itinututok ang kanilang mga mikropono at lente sa mukha ng bata. Miss Aya, totoo ba? Kayo ba ang nawawalang anak?
Luna, anong masasabi mo sa ginawa ni Mr. Douglas? Anong plano ninyo ngayon? Ngunit hindi nila kailangan sumagot. Si Ricardo, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon ay muling naramdaman ang apoy ng pagiging isang ama. Hinarangan niya sila, ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga. Please not now. Our family needs privacy. Mariin niyang sabi at iginiya niya ang kanyang mag-ina sa isang pribadong exit. Nang sa wakas ay makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, ang ingay ng teatro ay unti-unting humina sa kanilang likuran. Nakatayo sila sa isang tahimik na parking lot sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang parehong buwan na naging simbolo ng kanilang pagkakahiwalay at ngayon ng kanilang muling pagsasama. Walang nagsasalita. Tinitingnan lang nila ang isa't isa. Si Carmen, hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak na para bang hindi makapaniwala na totoo ito. Si Ricardo, nakatingin sa kanyang mag-ina, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mukha. At si Aya, si Luna, nakatingin sa dalawang taong ito na estranghero, ngunit pamilyar ang kanyang puso, ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman naramdaman ang pakiramdam ng pag-uwi. Panalo na ako. Bulong ni Luna, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natagpuan ko na kayo. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabilis, ngunit magandang pagbabago. Ang iskandalo sa tinig ng pangarap ay sumabog sa buong bansa. Ang palabas ay kinansela, ang mga sponsor ay umatras. Ang Douglas Media Empire na binuo sa pundasyon ng drama at panloloko ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Douglas ay naharap sa maraming kaso ng child exploitation at fraud. Ang kanyang paghahari ay nagwakas. Si Bea at ang kanyang ina ay nawala rin sa mata ng publiko, dala ang kahihiyan ng kanilang ginawa. Ang kanilang pangarap na kasikatan ay naging isang bangungot ng pagiging kontrabida sa isang totoong kwento. Ngunit para sa pamilya ni Luna ito ay isang panahon ng paghilom at muling pag-aaral. Lumipat si Luna sa malaking bahay ng kanyang mga magulang, isang lugar na may malambot na kama, masasarap na pagkain at higit sa lahat, walang katapusang pagmamahal. Ngunit hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. May isa pa po. Sabi ni Luna isang araw sa kanyang mga magulang, ang kapatid ko. Dinala niya sila sa Quiapo sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Doon nakita nila si Nico, naglalako pa rin ng sampagwita ang nangiti, ay kasing lawak pa rin ng dati. Nico, sigaw ni Luna. Aya Luna, ganting sigaw ni Nico at nagtakbuhan sila para sa isang mahigpit na yakap sa gitna ng kalsada, hindi na kinailangan ng maraming paliwanag. Sa araw na yon, umuwi si Nico kasama nila. Legal siyang inampon ni na Ricardo at Carmen. Ang batang ulila na nangangarap lang ng popcorn habang nanonood ng TV ay nagkaroon na ng sariling kwarto, sariling pamilya at isang kapatid na hindi na niya kailanman kailangang iwan. Ang musika ay nanatili sa buhay ni Luna, ngunit ito'y nagbago. Hindi na ito isang sandata para mabuhay, kundi isang paraan para ipagdiwang ang buhay. Sa tulong ng kanyang ama, na muling natagpuan ang kanyang pagmamahal sa tunay na musika, nagsimula siya ng magsulat ng sarili niyang mga kanta. Mga kanta tungkol sa pag-asa, pagpapatawad, at paghahanap ng daan pauwi. Hindi nagtagal naging isa siyang inspirasyon. Ang batang may sirang gitara ay naging Luna ang tinig ng pag-asa. Ang kanyang unang concert ay sold out. Sa huling eksena, nakatayo si Luna sa isang malaking entablado, katulad ng entablado kung saan siya pinahiya. Ngunit ngayon, ang mga ilaw ay hindi na nakabubulag. Mainit ang mga ito. Ang mga manonood ay hindi na mga hukom. Sila ay mga kaibigan. Sa kanyang bahay sa isang magandang glass case, nakadisplay ang luma at basag niyang gitara, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa entablado ngayong gabi, hawak niya ang isang bago
at makintab na gitara regalo mula sa kanyang ama. Sa unang hilera nakaupo si Carmen, ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Sa tabi niya si Ricardo pumapalakpak at sa tabi ni Ricardo si Nico kumakaway-kaway habang kumakain ng isang malaking balde ng popcorn. Ngumiti si Luna. Tumingin siya sa mga manunood sa kanyang pamilya at pagkatapos ay sa kalangitan sa itaas. Ang kantang ito, sabi niya sa mikropono, ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa, ay para sa lahat ng nawawala at naghahanap. Huwag kayong bibitaw, dahil kung minsan ang pinakamagandang musika ay nagsisimula sa isang basag na nota at nagsimula siyang tumugtog, isang bagong himig, isang himig ng pasasalamat, isang himig ng isang buong buwan na sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar sa kalangitan. Ang umaga ay nagsisimula na ngayon sa amoy ng kape at bagong lutong pandesal, hindi na sa amoy ng alikabok at usok ng Quiapo. Si Luna ay nagising sa isang kama na napakalambot na para siyang lumulubog sa mga ulap. Ngunit sa halip na kapayapaan, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang gumising sa kanya. Masyadong malaki ang silid, masyadong tahimik. Sa hapagkainan ng pamilya ay kumpleto. Si Carmen ay abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Luna. Anak, tikman mo itong sinangag. Paborito mo ito dati. Sabi niya, ang nangiti sa labi ay hindi nawawala, ngunit may kasamang bakas ng pagkabalisa. Pagkatapos, mamimili tayo ng mga bagong damit. Yung luma mong mga damit, itinapon ko na. Natigilan si Luna. Itinapon niyo po. May bahid ng panik sa kanyang boses. Iyon lang ang mga damit na nakasama niya sa loob ng 10 taon. Oo naman anak, hindi mo na kailangan yon. Sagot ni Carmen, hindi napapansin ang reaksyon ng anak. Para sa kanya ang pagtatapon sa mga lumang damit ay pagtatapon sa masamang nakaraan. Para kay Luna ito ay pagbura sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Si Ricardo naman ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Luna, may interview ka mamaya sa Morning Shine. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Focus on the positive, the reunion, the music. Iwasan natin ang mga detalye tungkol sa Quiapo. It's not good for your image. Si Nico na nakaupo sa tabi niya ay sinubukang pagaanin ang suwasana. Hayaan niyo na tay. Kaya na ni Luna yan. Sanay na yan sa mga buwaya biro niya, ngunit kahit siya ay ramdamang bigat. Dito sa loob ng mansyon, lahat sila ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog, takot na makabasag ng kahit ano. Pagkatapos ng almusal, habang nag-aayos sa kanyang kwarto, may ginawa si Luna na hindi niya namamalayan. Kumuha siya ng isang piraso ng tinapay mula sa bulsa, isang bagay na itinago niya mula sa almusal at maingat itong ibinalot sa panyo. Pagkatapos itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Isang ugali ni Aya. Isang ugali ng isang taong hindi sigurado kung kailan ulit siya makakakain. Napatingin siya sa salamin at hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Nang hapon na yon, ipinakita ni Ricardo ang isang article sa kanyang tablet. Tingnan ninyo to. Ito ay isang blog post mula sa isang sikat ngunit controversial na online journalist na nagngangalang Trisha. Ang pamagat, ang himig ng himala. Masyado bang perpekto ang kwento ni Luna? Ang artikulo ay puno ng papuri. Sa simula, ngunit sa pagitan ng mga linya mayroong lason. Nagtatanong ito kung paano naglaho ang lahat ng bakas ng pagiging batang kalye ni Luna nang ganoon kabilis. Ang isang dekada ng trauma ay hindi nabubura ng isang yakap at isang malaking bahay. Sulat ni Trisha. Sino nga ba talaga si Luna? O dapat bang tanungin na saan na si Aya? Walang hiya siya. Galit na sabi ni Carmen. Sino siya para questionin ang anak natin? Kalma lang mahal. Sabi ni Ricardo, pero halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Ito ang sinasabi ko. Kailangan nating kontrolin ang narrative. Kailangan nating ipakita sa mundo na si Luna ay masaya at maayos. Mula sa pintuan narinig ni Luna ang lahat. Hindi siya galit kay Trisha.
Sa isang banda naiintindihan niya ito dahil ang tanong ng journalist ay ang parehong tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Nasaan na nga ba si Aya kinagabihan? Hindi makatulog si Luna. Narinig niya ang mahinang pagtatalo mula sa silid ng kanyang mga magulang. Hindi ko hahayaang saktan nila ulit ang anak natin, Ricardo. Kung kailangan itago natin siya sa publiko. Sigaw ni Carmen. Hindi pwedeng, Carmen, may kontrata siya. Ang karera niya ang kinabukasan niya. Kailangan niyang harapin to. Ganti ni Ricardo. Napasandal si Luna sa pader, ang puso ay puno ng kirot. Ang pagbabalik niya na dapat sana'y magdudulot ng kaligayahan ay nagiging dahilan ngayon ng kanilang pag-aaway. Ang pangarap na pamilya ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. At sa gitna ng lahat naramdaman niyang muli ang pamilyar na pakiramdam mula sa Quiapo, ang pakiramdam ng pagiging isang pabigat. Ang blog post ni Tricia ay simula pa lang. Kinabukasan isang mas malupit na artikulo ang lumabas na may kasamang isang lumang malabong litrato ni Aya na natutulog sa isang karton sa gilid ng simbahan. Ang pamagat, mula palasyo hanggang karton, ang dalawang mukha ni Luna. Ang artikulo ay puno ng mga panayam sa mga anonymous sources mula sa Quiapo. Ang ilan ay totoo, ang ilan ay pinalaki, ang ilan ay purong kasinungalingan. Ipininta nito si Aya bilang isang mailap at palaban na bata, isang survivor na maaring gumawa ng lahat para mabuhay. Ang implicit na tanong, ang kaawa-awang batang ito ba ay ginagamit lang ang kanyang kwento para sa kasikatan? Ang epekto ay agaran. Sa social media, nagsimulang magkaroon ng mga pagdududa. Baka nga scripted lang lahat. Hindi naman siya mukhang na-trauma. Baka sanay na talaga siya sa hirap. Sa loob ng mansyon ang tensyon ay halos masasalat na. Si Carmen ay umiiyak sa galit. Gusto nang idemanda si Tricia. Si Ricardo ay walang tigil sa pagtawag sa kanyang mga PR people, naghahanap ng paraan para ayusin ang pinsala. Nagtatalo sila, hindi na nagbubulungan, kundi nagsisigawan na tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para kay Luna. Ngunit si Luna ay wala roon. Nasa hardin siya kasama si Nico. Nakakainis sila. Sabi ni Nico, sinisipa ang isang maliit na bato. Hindi nila alam ang pinagdaanan mo. Alam ko. Mahinang sagot ni Luna. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati may kalyo sa katutugtog at pagbubuhat. Pero Nico, minsan kahit ako, hindi ko na alam kung sino ako. Tumingin si Nico sa kanya, ang mga matay puno ng pag-unawa, na tanging siya lang ang makapagbibigay. Simple lang yan, sabi niya. Hindi ka si Aya lang, o si Luna lang. Ikaw si Luna na naging si Aya para mabuhay. At dahil kay Aya natagpuan ka ulit ni Luna, hindi sila magkaiba. Iisa lang sila. At yun ang nagpatibay sa'yo. Ang mga simpleng salita ni Nico ay tumama sa puso ni Luna na parang isang sinag ng liwanag. Tama siya. Hindi niya kailangang pumili. Pumasok si Luna sa bahay kung saan nagtatalo pa rin ang kanyang mga magulang. Tigil na po. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Napahinto sila at napatingin sa kanya. Huwag niyo po akong protektahan mula sa nakaraan ko. Sabi ni Luna, lumalapit sa kanila. Huwag niyo pong burahin si Aya. Dahil kung wala po si Aya, wala si Luna sa harap ninyo ngayon. Bahagi po siya ng kung sino ako. Kinagabihan sa kabila ng pagtutol ni Carmen, tumawag si Ricardo sa istasyon ng TV. Pumayag sila sa isang live exclusive interview. At may isang kondisyon si Luna, kailangang naroon si Tricia. Ang studio ay malamig. Si Tricia ay nakaupo sa tapat ni Luna, ang mga matay parang isang buwitre na naghihintay sa kanyang biktima. Sina Carmen, Ricardo at Nico ay nanonood mula sa gilid. Pagkatapos ng ilang pambungad na tanong, ibinato ni Tricia ang kanyang patibong. Luna, aminin mo. Sabi niya, ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Hindi ba't may mga pagkakataon na gusto mo na lang kalimutan ng lahat? Kalimutan ng dumi ang hirap, ang pagiging si Aya.
Lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Ito na ang sandali. Tumingin si Luna, diretso sa kamera, diretso sa milyon-milyong taong nanonood. Hindi po. Sagot niya, ang boses ay matatag. Kailanman ay hindi ko ikakahiya si Aya. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salita na lumubog. Si Aya po ang nagturo kay Luna kung paano maging matapang. Si Aya ang nag-alaga sa gitara na naging daan para mahanap ako ni Luna. Ang mga kalyo sa kamay ni Aya ang nagpatunog sa musika ni Luna. Ang bawat gabi na natulog si Aya sa kalye ay ang nagbigay halaga sa bawat umaga na gisingin ni Luna sa tabi ng kanyang pamilya. Lumingon siya kay Nico. Si Aya ang nagkaroon ng isang kapatid na nagngangalang Nico na hindi siya iniwan. Paano ko po ikakahiya yon? Napako si Tricia sa kanyang upuan. Walang masabi. Ang kanyang sandata, ang nakaraan ni Luna, ay ginamit mismo ni Luna bilang kanyang kalasag. Ako po si Luna. Pagtatapos niya, isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi, isang natangiting buo at walang takot. At habang buhay ko pong ipagpapasalamat ang lakas na ibinigay sa akin ni Aya. Sa gilid niyakap ni Carmen si Ricardo, ang mga luha nila ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa paghanga. Sa wakas na unawaan nila, ang kanilang tungkulin ay hindi ang burahin ang nakaraan ng kanilang anak, kundi ang tulungan siyang yakapin ito. Sa gabing iyon, ang kwento ay hindi na tungkol sa isang nawawalang prinsesa na natagpuan. Ito ay naging kwento ng isang mandirigma na umuwi dala-dala ang kanyang mga peklat, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang simbolo ng kanyang hindi matitinag na lakas. At ang kanilang pamilya na sinubok ng katotohanan ay naging mas buo at mas matatag kaysa dati.